Nang dumating ang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen, walang saksi, walang kamera at walang suspect, maliban na lamang sa isang aso na ayaw umalis sa tabi ng biktima. Ang asong yon ay kasama na ni Florencia sa kanyang mga huling sandali at nang hindi namamalaya ng lahat, siya magiging susi sa pagkilala ng suspect. Para maunawaan kung paano ito nangyari, kailangan nating bumalik sa Buenos Aires, sa liwanag ng buhay na binubuo ni Florencia bago matapos ang lahat. Bago lumabas ang kanyang pangalan sa mga balita, si Florencia Aranguren ay isang simpleng batang babae na bumubuo ng kanyang buhay sa Buenos Aires. Napapalibutan ng arts, pang-araw-araw na gawain at ng kanyang aso. Ipinanganak siya noong November 20, 1993 at mula pagkabata ay nakapasok na siya sa mundo ng arts. Lumaki siya na napapalibutan ng pagpipinta at pagguhit kaya nabuo na sa kanya ang malalim na pagmamahal sa lahat ng anyo ng arts. Kalaunan natuklasan niya ang aerial trapeze at nagsimula mag-practice ng regular. Sa panahong yon, nagtatrabaho na si Florencia bilang isang illustrator at madalas niyang ibinabahagi ang kanyang mga gawa sa social media. Nakipag-partner siya sa isang kilalang tattoo studio kung saan gumagawa siya ng mga illustration na kalaunan ay ginagawang tattoo sa mga kliyente. Nag-perform din siya sa ilang aerial trapeze shows at hinangaan ng lahat ng nanonood. Kalaunan sa kapital ng Argentina, naging bahagi si Florencia ng isang circus performance group na pinamumunuan ng aerial trapeze artist na si Miss Marine Blue. Sa kanyang mga palabas, gumagawa siya ng mga matataas na acrobatic moves at ikinabibighani yon ng mga manunood. Sa kanyang social media, madalas siya magbahagi ng mga sandali ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Sa isa sa kanyang mga posts, makikita siya kasama ang kanyang pinakatapat na kasama, isang aso na ang pangalan ay Tranco. Ang Tranco ay salitang Spanish na ang ibig sabihin ay kahoy na troso. Pero ginagamit din itong tawag sa isang malapit na kaibigan at bagay na bagay ito sa kanya. Madalas siya makita sa mga picture na may kagat na malaking piraso ng kahoy sa kanyang bibig. Hindi mapaghiwalay sina Florencia at Tranco. Saan man siya magpunta, sinisigurado niyang kasama niya ang aso. Gaano man kalayo ang biyahe o pupuntahan niya, palaging nasa tabi niya si Tranco. Siya ang kanyang laging kasama at kanyang kasiyahan. At kalaunan siya ay magiging isa sa pinakamahalagang susi sa paglutas ng kasong ito. Sa isang yugto ng kanyang buhay, nagpasya si Florencia na lumipas sa Europe, particular na sa Spain. Pinili niya ang bansang ito dahil sa language, nakapareho ng language sa Argentina, ang bansa kung saan siya ipinanganak. Nang mag-31 years old siya, gusto niyang tumira sa ibang lugar para maging bagong simula ng kanyang buhay. Naghahanap siya ng lugar na mas malapit sa kalikasan. Isang lugar na para sa kanya ay mas tahimik at payapa. Sa proseso ng paghahanap sa sarili, bumalik si Florencia sa kontinente ng Amerika at nagpasya na lumipas sa Brazil, ang pinakamalaking bansa sa South America. Nangyari ito noong 2023 at kasama niya si Tranco, ang kanyang tapat na kasama. Hindi na bago kay Florencia ang Brazil. Nakapunta na siya roon noon lalo na sa lugar ng Búzios, isang kilalang tourist peninsula sa estado ng Rio de Janeiro. Noong panahong yon, bumisita siya kasama ang isang kaibigan na si Macarena Sanchez na isang tattoo artist. Minahal ni Florencia ang Brazil at sa pagbisitang yon ay nagsimula siya mag-isip na balang araw ay maninirahan siya sa tropikal na bansa. Kaya hindi basta-basta ang kanya naging desisyon, kundi matagal na niyang pinag-isipan. Pagdating niya sa Brazil, pumunta si Florencia sa Búzios, ang parehong lugar na kanyang napuntahan noon. Sa kanyang mga unang araw doon, inilaan niya ang oras sa paglalakad at sa pag-explore ng lugar. Nilibot niya ang kada lugar na kaya niyang puntahan, mula sa mga beach hanggang sa mga hiking trail. At palaging nasa tabi niya si Tranco na halatang nasisihan din sa paligid gaya niya. Lahat ay tila perpekto para kina Florencia at ng kanyang aso. Plano niyang manatili sa Brazil ng matagal. Ayon sa mga report noong December 5, 2023, dinala ni Florencia si Tranco sa veterinaryo para sa isang regular check-up. Sobrang maalaga sa kalusugan ng kanyang aso si Florencia, kaya madalas niya itong dinadala sa veterinaryo para masiguradong maayos ang kalusugan ni Tranco. Dumaan si Tranco sa ilang pagsusuri sa klinik pero hinili ng veterinaryo kay Florencia na bumalik kinabukasan ng umaga para sa karagdagang ma-examination.
Kaya kinabukasan December 6, 2023, maagang umalis ng bahay si Florencia kasama ang kanyang aso. Halos alas 7 pa lang ng umaga noon. Medyo tanghali pa ang schedule ng appointment pero nagdesisyon si Florencia na umalis ng mas maaga para maglibot at mag-enjoy sa bagong lugar na kanyang tinitirhan. Kasama si Chanco, nagtungo siya sa isang beach na tinatawag na Jose Goncalves na malapit lamang sa kanila. Ang beach na ito ay kilala sa pagiging tahimik at kakaunti lang ang mga taong dumadaan. Nakuha ng mga security camera si Florencia habang naglalakad siya sa isang kalsada patungo sa beach. Sa video, makikita si Florencia na may suot na backpack at simpleng damit. Naglalakad kasama kanyang aso patungo sa isang trail na nagdudugtong sa kalsada at sa beach. Kasunod noon, bandang alas 8 ng umaga, may isang lokal na residente ay dumaan sa parehong lugar at may napansing kakaibang hugis sa buhangin sa tabi ng trail. Kaya nagdesisyon siya na lumapit para tignan kung ano yon. Sa una, inakala niyang basura lamang ito na inanod mula sa dagat. Pero hindi nagtagal, may nakita siyang isang nakakatakot na bagay. Ito ay ang katawan ni Florencia, naliligo sa dugo at nasa tabi niya si Chanco. Hindi gumagalaw ang aso at tanging ang mabigat na paghinga na lamang ang kanyang naririnig. May mga bahay din ng dugo si Chanco. Ang residente ay agad na nakipag-ugnayan sa mga pulis sa pamamagitan ng isang anonymous report. At ilang minuto lamang lumipas, dumating ang isang grupo ng pulis sa lugar. Sinilyuhan nila ang buong lugar at kinumpirma na may naganap na pagpatay. Isinagawa ang isang forensic investigation para maghanap ng ebidensya, kasama na doon ang pagsusuri sa mga kuha ng security camera sa paligid. Sa buong proseso, nanatiling hindi gumagalaw si Chanco sa tabi ni Florencia. Ayaw niyang umalis sa tabi ng katawan at umuungol siya sa sinumang lalapit. Habang sinusuri ng mga pulis ang mga kuha ng security camera sa lugar, napansin nila na mga 20 minutes matapos dumaan si Florencia sa kalsada papunta sa trail, may isang lalaki na nakabisikleta at may suot na sombrero ang dumaan sa parehong lugar. Para sa mga pulis, ang lalaking ito ay maaring isang mahalagang saksi sa kaso. Batay sa oras ng kanyang pagdaan sa lugar, posibleng may nakita siya na makakatulong sa investigasyon. Dito nagsimula mag-focus ang mga pulis sa pagkilala at paghahanap sa kanya na agad nilang nagawa. Ang lalaking nakita sa video ay kinilalang si Carlos Jose de Francia, 32 years old. Hindi nagtagal natagpuan siya ng mga pulis sa isang malapit na guest house. Naninirahan si Carlos Jose sa guest house na yon ng halos 3 buwan. Nagtatrabaho siya sa beach kung saan ay nagbebenta siya ng mga paninda sa mga turista. Nakipag-usap ang mga pulis sa kanya at hiniling na sumama siya sa kanila sa lugar ng krimen para malaman kung may mahalaga siyang nakita. Sa puntong yon, si Carlos Jose ay itinuturing lamang na posibleng saksi na maaaring makatulong sa paglutas ng kaso. Ngunit nang dumating siya sa lugar kung saan naroon ang katawan ni Florencia, kasama si Chanco sa kanyang tabi, bigla naging sobrang balisa ang aso. Kanina pa agresibo si Chanco sa sinumang lumalapit sa katawan ni Florencia, pero nang makita niya si Carlos Jose, mas lalo pang lumala ang kanyang reaksyon. Nagsimulang tumahol at umungol ng mas malakas ang aso kay Carlos Jose. Sa isang pagkakataon, tinangka ni Chanco na kagatin siya at kinailangang pigilan ng mga pulis na may hawak sa kanyang tali. Na makita ang ganitong reaksyon na pagtanto ng mga pulis na hindi ito karaniwang asal ng aso. Ito ay tila isang pagkilala. Bakit lalo pang naging agresibong aso na makita si Carlos Jose? Ang kilos ni Chanco ay agad na nagdulot ng hinala sa mga pulis laban sa lalaki. Para sa mga pulis, ito ay tinuturing na isang uri ng pagkilala sa umatake, maaaring sa pamamagitan ng amoy, presensya o kilos. Sa puntong yun, nagsimulang ituring si Carlos Jose bilang isang suspect. At nang suriin ng mga pulis ang kanyang mga record, may natuklasan silang hindi kanais-nais. Ang lalaki ay tinuturing na lubhang mapanganib at may nagawa na siyang isang napakaseryosong krimen noong 2009 sa isang state ng Brazil. Noong panahong iyon, nakatira si Carlos Jose sa estado ng Pernambuco sa northeastern part ng Brazil. Noong March 2009, nilapitan niya isang 15-year-old na dalagita at ang dalawa nitong kaibigan na pauwi mula sa paaralan. May dala siyang revolver at hiningi ang mga gamit ng dalagita. Ibinigay ng mga biktima ang kanilang mga cellphone pero sinabi nilang wala silang pera. Nang makuha na niya ang kanyang gusto, nagpa siya si Carlos Jose na may iba pa siyang gusto.
Inutusan niya ang 2 sa 3 dalagita na umalis. Isinama niya ang natitirang dalagita sa isang liblib at malayong lugar. Doon ginawa niya ang nakakapangilabot na gawain. Ilang araw lamang matapos gawin ang walang saysay na krimeng ito, naaresto si Carlos Jose. At noong 2014, siya ay nahatulan at sinentensyahan ng 15 years at 6 months na pagkakakulong. Sinimulan niya ang kanyang sentensya sa isang high security prison na kalaunan ay inilipat siya sa minimum security. Pero bandang huli, pinagkalooban siya ng parole. Pagkatapos nito, nagpasya siyang lumipat mula Pernambuco patungo sa state ng Rio de Janeiro. Nanirahan siya sa Bucios at nabuhay sa pamamagitan ng pagbebenta ng kung ano-ano sa beach. Matapos maipon ang lahat ng impormasyong ito tungkol sa buhay ni Carlos Jose, nagpasya ang mga pulis na panatilihin siya sa kustodiya. Isang grupo ng pulis ang ipinadala sa guest house kung saan siya naninirahan para halughugin ang kanyang kwarto. Sa isinagawang paghahanap, may natagpuan ng mga pulis sa loob ng isang timba na may tubig. Sa loob ay mga damit ni Carlos Jose na may bahid ng dugo. Ang mga damit na ito ay parehong suot niya na makuhanan siya ng security camera sa kalsadang dinaanan ni Florencia. Ito ay humigit kumulang 20 minutes bago siya dumaan sa parehong lugar. Malinaw na sinusubukan niyang alisin ang bakas ng dugo sa kanyang damit. Agad na ipinadala ang mga damit sa tanggapan ng medical examiner para sa pagsusuri. Layunin ng pagsusuri na makumpirma kung ang genetic material na nakuha ay kay Florencia nga. Dinala rin ang katawan ni Florencia sa Forensic Medical Institute para sa isang autopsy. Kinailangan pigilan si Tiangco ng mga otoridad dahil ayaw niyang payagan ang sinuman na lumapit sa katawan ni Florencia. Ipinagkatiwala si Tiangco sa mga taong kasali sa animal care habang nagpapatuloy ang investigasyon. Si Tony Russo na isang animal rights activist sa Bucios ang naging responsable sa aso. Tinawag siya ng mga otoridad sa crime scene at ipinalam sa kanya ang nangyari. Kasama ang kanyang team, nagawa nilang iligtas at pakalmahin si Tiangco dahil sa kanilang karanasan sa paghawak ng mga hayop na sobrang stress. Nag-post pa si Tony ng video sa kanyang social media kung saan ay kasama niyang aso at ipinaliwanag ang buong sitwasyon. Sa autopsy ni Florencia, natukoy ang humigit kumulang 18 sugat na dulot ng matalim na bagay na malamang ay isang kutsilyo. May mga sugat siya sa leeg, likod ng leeg at dibdib. Pati na rin mga sugat sa kanyang mga kamay na nagpapakita na sinubukan niyang lumaban. May mga hibla ng buhok din na natagpuan sa ilalim ng kanyang mga kuko. Kinolekta ang mga ito at ipinadala para sa pagsusuri para malaman kung tugma nga ito kay Carlos Jose. Ang sanhi ng pagkamatay ay dahil sa sobrang pagdurugo dahil sa mga seryosong sugat. Dinala si Carlos Jose sa istasyon ng pulis at kalaunan ay inilipat sa isang state prison. Sa forensic examination na isinagawa sa kanya, napansin ng mga pulis na may mga gasgas sa kanyang katawan. Mga sugat na malamang ay kagagawa ni Florencia nang ipinagtanggol niya ang kanyang sarili. Malaki naging epekto ng krimen sa buong Brazil, lalo na dahil si Carlos Jose ay isang lubhang mapanganib na kriminal na nahatulan na sa isang seryosong krimen dati at ngayon ay malaya at namumuhay ng normal. Kinabukasan ng krimen, kinilala ng kaibigan ni Florencia na si Macarena Sanchez ang kanyang katawan sa Forensic Medical Institute. Sobrang nalungkot ang pamilya ni Florencia at agad na bumiyahe mula Argentina papuntang Brazil nang malaman nila ang nangyari. Ang kapatid naman ni Florencia ni si Mariana ang kumuha ng kustodiya kay Tiangco. Ayon sa mga report, dahil sa mataas na gastos ng pag-transport ng katawan ni Florencia, nagdesisyon ang pamilya na siya ay ipakremate sa Brazil at ibalik na lamang kanyang mga abo sa Argentina. Ginawa ang pag-alala kay Florencia noong December 9 sa lungsod ng Rio de Janeiro na dinaluhan ng ilang miyembro ng pamilya at mga kaibigan niya na nasa Brazil. Nandoon din si Tiangco, ang tapat at hindi mapaghiwalay na kasama ni Florencia sa ceremony. Nanatili siya sa tabi ng kabaong sa buong oras ng pag-alala. Isang napaka-emotional na sandali na sumisimbolo sa katapatan ng hayop matapos niyang manatili sa tabi ng katawan ni Florencia sa pinangyarihan ng krimen. I-cremate ang katawan ni Florencia at ang kanyang mga abo ay inilagay sa isang urn na kalaunan ay dinala ng kanyang pamilya sa Buenos Aires, Argentina. Samantala, nagpatuloy naman ang mga pulis sa Rio de Janeiro sa kanilang investigasyon para matapos ang kaso at maiharap si Carlos Jose sa hustisya. Ayon sa mga pulis, tinarget ni Carlos Jose si Florencia para pagnakawan at pagsamantalahan.
Ginamit niya ang pagkakataon na walang tao sa trail noong araw na yon na makapagpigil o makasaksi sa kanyang gagawing krimen. Pero lumaban si Florencia kaya nagpasya si Carlos Jose na patayin ito. Pagkatapos hinatak niya ang katawan ni Florencia sa bahagi ng trail na mahirap makita. Ayon sa mga investigador, mahalaga ang naging papel ni Tiangco sa pagkilala sa salarin ng krimen. Mula nang maaresto si Carlos Jose, itinanggi niya ang anumang kinalaman sa pagkamatay ni Florencia. Gayunpaman, napakalakas ang mga ebidensya laban sa kanya. Napatunayan ng mga pagsusuri na ang dugo na natagpuan sa mga damit sa loob ng timba ng tubig ay pag-aari ng biktima. Bukod pa rito, ang DNA na nakuha mula sa balat na natagpuan sa ilalim ng mga kuko ni Florencia ay tumugma sa DNA niya. Ito ay sapat na para makamit ang hatol na guilty. Ngunit napakita pa ang mga pulis ng karagdagang ebidensya kabilang na ang kuha ng security camera na nagpapakita na sinusundan niya ang parehong daan ng biktima. At ang kilos ni Tiangco, ang aso ay naging matindi ang pagiging agresibo nang makita siya. Noong June 2024, formal na kinasuhan ng mga prosecution sa estado ng Rio de Janeiro si Carlos Jose ng kasong first-degree murder. Itinakda ang kaso para sa jury trial bilang pagtanaw sa tindi ng krimen at sa galit ng publiko tungkol dito. Nagsimula ang paglilitis ni Carlos Jose noong April 9, 2025. Sa kabuuan, 10 saksi ang nabigay ng testimonya, kabilang na ang residente na nakakita sa katawan, kapatid ni Florencia, asawa ng akusado, mga residente ng guest house kung saan siya naninirahan, at sa isang pambihirang pagkakataon, dinala si Tiangco sa loob ng korte para patunayan ang kanya naging reaksyon sa suspect. Sa buong paglilitis, mariing itinanggi ng akusado na siyang gumawa ng krimen. Ang pamilya ni Florencia ay sumabaybay sa proseso ng paglilitis mula sa Argentina sa pamamagitan ng online. Sa huli, napatunayang guilty si Carlos Jose sa pagpatay kay Florencia. Pinatawan siya ng sentensyang 33 years na pagkakakulong at inutusan ding magbayad ng halos $9,500 o halos 560,000 sa peso bilang kabayaran sa pamilya ng biktima. Matapos nito, nagsampa ng apela ang kanyang depensa dahil sa umano'y mga pagkakamali sa paglilitis. Bahagyang tinanggap ng State Court ng Rio de Janeiro ang apela at binawasan ang kanyang sentensya sa 19 years at 2 months sa maximum security. Kasalukuyan siyang nakakulong sa isang state prison sa Rio de Janeiro. Ang kanyang depensa ay nagsampa pa ng isa pang apela na hindi pa nasusuri. Layunin ng apelang ito na tuluyang mapawalang bisa ang sentensya dahil sa di umano'y mga irregularidad sa paglilitis. Ang pinakabagong ulat tungkol kay Tiangco ay siya ay inaalagaan ng pamilya ni Florencia. Minsan umiiyak siya at madalas hindi mapakali o balisa na parang hinahanap ang kanyang may-ari. 10 taon ba naman siyang kasama ni Florencia at kahit kailan ay hindi sila nagkahiwalay. Sa palagay niyo, tama ba ang desisyon ng State Court na bawasan ang sentensya ni Carlos Jose? Ilagay ay inyong mga saloobin sa comment section. Maraming salamat!